Breaking news kay Express, nagkagulo ang basketball world dahil sa latest update kay Kai Sotto. Hindi sa court ng Gilas kundi sa posibleng NBA future niya. At ayon sa Inquirer Sports Sources, ang management team ni Kai na East-West ang nag-decide na huwag muna siyang magpakitang action para masiguro na preserved at nasa top condition siya. At bakit? Kasi may real shot daw siya sa isang short-term NBA contract na pwedeng dumating bago o habang tumatakbo ang international window ng Gilas. Kung totoo ito, boom! Isang malaking break ang nasa harap ng ating 7-3 center. Isang NBA opportunity, kahit short-term, ay napakalaking tagumpay para sa isang Pinoy big man. Hindi pang karaniwan ang mga Pinoy na mag-crack ng NBA rotation kahit pansamantala. At kung mapapasok ni Kai ito, literal na magiging historical milestone sa Philippine basketball. Sa kabilang banda, ito rin ang pinned reason kung bakit may uncertainty ngayon sa status niya sa Gilas Pilipinas window. Ang desire ng management na i-preserve ang kanyang katawan ay isang strategic lalo na't si Kai ay galing pa lang sa injury at hindi pa fully tested sa mga back-to-back physical matchups sa international stage. At ang impact pwedeng maka-epekto sa rotation ng Gilas lalo na kontra sa malalaking teams gaya ng New Zealand All Blacks at Australia Boomers. Kung hindi makalaro si Kai, kailangan ng coaching staff na mag-adjust sa interior defense at rebounding schemes. Pero kung sakaling maperma niya ang NBA deal habang tumatakbo ang window, posibleng ma-reconfigure ang mga plano ng Gilas base sa kanyang availability. Ngayon, ang trending topic ng mga fans, NBA muna ba o Gilas duties muna? Sa isang banda, ang NBA shot ay isang once-in-a-lifetime chance para mapatunayan ang sarili sa pinakamalaking liga sa mundo. Sa kabilang banda, ang Gilas duty ay pagkakataon para magsuot ng pambansang jersey at magbigay karangalan sa bansa sa pinakamahirap na laban. Ang sitwasyon ni Kai ay proof na ang career decisions sa elite level ay hindi basta basketball moves lamang, may kasamang timing, long-term vision at malaking sacrifices. Kung makukuha niya ang NBA contract na ito, hindi lang siya unang Pinoy big man na makakarating doon, siya rin ang magiging inspirasyon para sa susunod na henerasyon ng Pinoy Hoopers. Ginulat ng isang malaking development ang Philippine basketball community matapos lumabas ang ulat mula sa Inquirer Sports tungkol kay Kai Sotto. At ayon sa report, ang kanyang management team na East-West ang umano'y nagdesisyon na huwag muna siyang maglaro sa kasalukuyang international window upang ma-preserve ang kanyang kondisyon. Ang dahilan, may seryosong posibilidad na makakuha siya ng short-term NBA contract na maaring dumating bago o habang tumatakbo ang window. Hindi ito simpleng rumor lamang. Sa mundo ng professional basketball, kapag ang management na mismo ang nag-iingat sa isang player, malinaw may mas malaking opportunity na nakataya. Para kay Kai, ang pagkakataong ito ay maaring maging pinaka-critical na sandali ng kanyang career. Isang short-term NBA deal, maaring 10-day contract o rest of season agreement, ang posibleng magbukas na pintuan para sa mas permanenteng role sa liga. Well, kung matatandaan, matagal nang hinahabol ni Kai ang NBA dream mula sa kanyang stint sa Australia hanggang sa pag-develop niya sa Japan B-League. Malinaw na inihanda niya ang sarili para sa mas mataas na level ng competition. So ngayon, tila malapit na siyang makatawid sa huling hakbang, perma na lang ang kulang. Pero may kaakibat itong komplikasyon. Ang timing ng posibleng kontrata ay tumatapat sa Gilas Pilipinas window kung saan inaasahan siyang maging anchor ng frontline. Sa mga laban kontra sa New Zealand All Blacks at Australia, mahalaga ang presence ng isang 7'3" rim protector na may shooting touch at passing ability. Kapag wala siya, malaking adjustment ang kailangan sa defensive scheme at rebounding structure. Dito pumapasok ang strategic decision ng East-West. Kung may real shot nga siya sa NBA, mas mahalaga na mapanatili si Kai sa top physical condition. Ang NBA environment ay mas mabilis, mas physical at mas demanding kaysa international play. Isang minor injury o pagod lamang ay maaaring makaapekto sa evaluation ng teams na nagmamonitor sa kanya. At para sa mga fans, mixed emotions ang hatid na balita. May excitement dahil maaaring matupad na ang NBA dream ng isang Pinoy big man, isang bagay na bihira sa kasaysayan ng Philippine basketball. Pero may panghihinayang din kung sakaling hindi siya agad makapag-represent sa Gilas sa mahalagang window. Sa mas malawak na perspective,
Ang development na ito ay indikasyon na si Kai ay talagang nasa radar ng NBA organizations. Hindi basta-basta pinipreserve ang isang player kung walang seryosong interest. Sa ngayon, nananatiling news in progress ang sitwasyon. Wala pang official na announcement ng kontrata, pero malinaw na nasa crucial crossroads si Kai. Ang susunod na ilang araw ay maaring magdikta kung tuluyan ng matutupad ang kanyang NBA dream o kung kailangan pa niyang magantay ng panibagong pagkakataon. Isang malaking pasabog ang kumalit sa Philippine basketball matapos lumabas ang ulat mula sa Inquirer Sports na nagsasabing ang kampo ni Kai, particular na ang kanyang management team na East-West, ang umano'y mas piniling wag muna siyang isalang sa kasalukuyang Gilas window. At ang rason, may posibilidad daw na makakuha siya ng short-term NBA contract na maaring dumating bago ang mismong sa loob ng linggo ng international window. Sa unang tingin, tila simpleng load management lang ito, pero kapag mas hinimay ang sitwasyon, malinaw na may mas malalim na strategic play na nangyayari. Ang NBA opportunity kahit pansamantala ay napakalaking hakbang para sa isang Filipino player, lalo na para sa isang 7'3" center na matagal nang pinapangarap na makapasok sa pinakamataas na liga ng basketball sa mundo. Well, hindi lingid sa kaalaman ng mga fans na ilang taon nang hinahabol ni Kai ang kanyang NBA dream mula sa kanyang development path sa overseas leagues hanggang sa paghasa ng kanyang perimeter skills at mobility. Malinaw na ang trajectory niya ay nakatuon sa global stage. So ngayon, kung totoo man ang short-term contract talks, tila nasa pinaka-critical na yugto na siya ng kanyang career, isang hakbang na lang bago tumawid sa NBA hardwood. Pero kasabay ng excitement ay ang komplikasyon ng Gilas sa darating na laban kontra New Zealand All Blacks at Australia. Mahalaga ang kanyang presence sa loob. Ang kanyang height, rim protection at spacing ability ay nagbibigay ng tactical flexibility sa coaching staff. At kapag wala si Kai, kailangang mag-adjust ang defensive rotations at rebounding schemes ng kupunan. At ayon sa report, ang desisyon na huwag muna siyang maglaro ay hindi galing sa ating national team, kundi sa management mismo. Ang layunin ay i-preserve si Kai, siguraduhin nasa peak condition siya kung sakaling tawagan ng NBA team. Sa professional sports, mahalaga ang timing. Ang isang minor injury o pagod mula sa high-intensity international games ay maaaring makaapekto sa evaluation ng mga scouts at front offices. At para sa mga fans, ito ay isang emotional tug of war. Sa isang banda, ang NBA dream ay simbolo ng pag-angat ng Philippine basketball sa global stage. At sa kabilang banda, ang paglalaro para sa Gilas na may kasamang pambansang dangal at responsibilidad. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.